Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is general. And a collective reading your energy at this time. May malalaman ka. You're not contented right now. You're not happy sa situation ng buhay mo. Hindi naman clouded yung isipan mo. Hindi naman distracted. Pero with the Ace of Swords, parang there's blockage. May nagbablock sa'yo na mag-umpisa ka ng kung ano yung gusto mo umpisahan. With the Ace of Swords sa mind mo. Pero hindi ka na nag-overthink. Hindi ka na yung nagkakaroon ng anxiety, stress. Hindi ka na nalilito. Hindi na distracted yung isip mo. Six of Swords in reverse. May malalaman ka na hindi nagtagumpay. Six of Swords. Ay, Six of Swords pala to. Akala ko Six of Wands. Six of Swords na may babalik. Four of Wands. May babalik. Someone na guarded. Someone na stable, secured, someone na defensive, someone na hindi na natingga, hindi nag-antay, babalik to eh. Past person mo to. Na wala na yung third party. Wala na yung third party. Past person mo. Stagnant yung connection nyo ngayon, yan malaman mo. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo, yung feelings niya sa'yo. Nag-aantay siya. O matagal niya na itong inantay na magkaayos kayong dalawa. Five of Swords in reverse eh. May nag-restrict kasi. May nag-restrict sa kanya. Kaya matagal niya inantay ito na magkaayos kayong dalawa. Parang there's restriction na nangyari. May nag-restrict sa inyo na magkaayos. May pumigil. Na nagtagumpay na pigilan kayo na magkaayos. Kalmado lang, relax yung energy mo yun. Nag-heal. Or na-align ka na ngayon kasi temperance. You're confident and stable. Makikita yun sa picture. You're stable, secured, confident. Based sa picture, self-assured, confident ka sa kung ano yung pinapakita mo sa tao. Hindi ka naila. You're not anxious. Hindi ka yung nahihiya
sa ibang tao. Two of Swords. Hindi ka hindi daw clarification yun nito. The Devil. Hindi ikaw yung na-stuck. Devil. Devil. Devil ang na-stuck. Ibig sabihin, hindi yan makapang-ano sa yung devil. Hindi makapang-influence. Hindi hindi alam. Hindi makapang-atake kaya na-stuck. Parang hindi na-stuck, no? Like sa tao. Kumbaga, hindi makapang-atake yan. Ganun yan. Hindi sila makapang-atake. Sa'yo. Hindi makapang-oppress, hindi makapang-atake. Hindi makapanugod sa'yo. Yung mga devil yan. Why? Bakit may devil? May devil talaga dito sa mundo to. Nag-roam yun sila dito sa mundo to. Yan ang totoo. Madaming tao ang nami-mislead nila, madaming tao ang nalilindang, madaming tao ang nabubuhay nila, madaming tao ang nadadala nila sa impyerno. Bakit? Yun ang totoo. Kasi sinusulsa na yung mga tao na gumawa ng kasalanan, kasamaan. Yun. Dahil doon, tangay nila ang kaluluwa pag namatay yung tao yun. Diba? So ano pa? Ay, bigo. Wait lang. Sinusulan nila yung mga tao na magyabang, mapagmataas, nung gano'n. Yun pala kay sa bilang buhay ay may sentensya, may hatol, no? Maging superior, maging inggitira, manghalit ng si inggit, maging gahaman, no? Ay hindi naisip ng tao ay may hatol sa kabilang buhay at forever na hatol yun. Meron kang nakikita sa sarili mo na parang nananalamin ka. Na parang nakaharap ka lang sa salamin. Na may mga na-discover ka, may nalalaman ka sa sarili mo na naging emotional ka sa mga nalalaman mo sa sarili mo. Naging emotional ka daw na counselor mo, di ba? May water, emotion. Naging emotional ka sa mga nalalaman mo sa sarili mo. The counselor. Yun pa rin. Naging emotional ka. The counselor, yun ang nalaman mo sa sarili mo, na naging emotional ka. Na pwede yung life path mo or your mission in life or one of your purpose in life is to be a counselor, with a counselor, to give advice, guidance to others. Ganun. Kasi vast ang knowledge mo, vast like the ocean. With heart, like you're confident, na-attract mo yung attention, and mataas yung self-esteem mo, you're capable talaga na person na mag-advise, na
mag-guide. Ito pa yung nalaman mo sa sarili mo daw. Maliban dito. Diba? Yan talaga yung nilalabas eh. Na you are attractive, sexy kasi may snake dito. Confident, charismatic, attractive, at enchanting. Let's see. Yeah, enchanting. Yung personality mo, yung looks mo, yung attractiveness mo, ganon. Malakas yung charisma mo, ganun ba? There is a union, by the way, no? Na mangyayari doon sa taas. Union. Sa inyo. Clarify kung famous. Hindi naman siya fame. Pwede pa yung palam. Union. With your goal of, let's see, kung person. Person na mag-offer siya ng cup of love. O may feeling sa'yo. Kind-hearted siya. Parang, alam yung emotional. Or may feeling siya sa'yo. Gusto ko niya makarelasyon. Gusto niya mag-offer ng cup of love sa'yo. It's a person na gusto mag-effort sa'yo continuously. The star ng kanyang energy. Positive. The person. Inspired. Pwede din popular, pwede din famous, pero mukhang hindi siya famous. Famous siya. Famous. Mahal ka daw niyan. Famous. Ikaw, cold ka sa kanya. Nakarelasyon mo na daw yan. May kilala kayo famous na nakarelasyon niya. Mga famous sa circle of friends niya. Famous sa lugar nila. Pwede din. O may social media siya na like Facebook. Kilala siya. No? Baka may mga followers na marami. Or sa YouTube. Baka may YouTube channel siya. Or Facebook page. Instagram. Okay, celebrity. Pwede din ganun. Page of Pentacles in reverse. Hindi nag-grow yung relationship niya eh. Naputol. Ninto. Hindi nag-grow. Hindi nagtuloy-tuloy. Para bang may naglagay ng boundary. May nag-block. May nag-blockan. Queen of Swords. Makabinlak niyo isa't isa. Naging cold kayo sa isa't isa. O kung sino man sa inyo naging cold, baka ikaw. Naging emotional kayo sa isa't isa. Pero mahal ka daw niyan. Knight of Cups.
Gustong-gusto ka niyang i-pursue. Hindi sa i-pursue. Kundi, mag-risk sa'yo. Mag-risk, yun ang tamang term dyan. Mag-risk sa'yo, the full eh. Gusto ka niya mag-offera ng cup of love. Yan. Emotional siya sa'yo. Na-in love siya kasi na-heartbroken siya sa'yo. Na-in love kasi na-heartbroken. Lalo ka naging walay kayo niyan. May blackan pang nangyari. Parang may nag-block sa inyo. Ikaw ay nag-block o siya o both of you. Ganun ang nangyari. Pero na-heartbroken siya sa'yo. Ang dahilan ko. Na-heartbroken siya kasi hindi ka na na-attract sa kanya. Kasi hindi mo na siya gusto mapangasawa. O yung iniisip niya na hindi mo siya gusto mapangasawa. Kaya na-heartbroken siya. O maybe hindi ka na na-attract sa kanya. O yun na, pansin niya na hindi ka na-attracted sa kanya. Kaya na-heartbroken siya, nag-emotional siya. Kasi yung feelings na sinatala, fade talaga yan eh. No, lalo na kung naka-move on ka na, nag-move forward ka na, o diba? Kung nakalimutan mo na, matagal na din, o diba? Kung busy ka na sa buhay mo, lalo kung wala na kayong communication, o diba? Natigil na yung laban niya sa'yo. Mahilig ka magsaliksik ng mga hidden knowledge. And you have the key naman eh, to uncover the hidden knowledge. No, the book of hidden knowledge. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo, Knight of Wands. Passionate siya, brave, parang intense. I-intense yung passion niya, yung desire niya na mag-take na action sa'yo. See? Eight of Pentacles, na mag-effort siya continuously. Pero lumabas ko kanina, Eight of Pentacles din yun. Medyo maano kasi ito eh, madilim yung akala ko yan na yung Eight of Pentacles na mag-effort kanina. Pero kinuha ko ulit. 8. Ayan na yun kanina. Tingin ko. 7. O, yan na yun. Kinuha ko lang yan. Ulit. The High Priestess. Kasi naramdaman niya na meron talaga kayong soul connection. Nafe-feel niya energy mo. Hindi mo na-feel energy niya. Baka nakalimutan mo na. Baka nawala na yan sa isip mo. Baka nakalimutan mo na yan. Nakalimutan mo na siya eh. Nakalimutan mo na. Ano feel yung energy niya? Nakalimutan mo na siya. Siya itong feel yung energy mo. Pero ikaw, hindi mo na-feel yung energy niya, hindi mo naramdaman. Kasi nakalimutan mo na. Siguro kung matagal na din. Matagal na din. Siguro na wala kayong communication, gano'n. Oh. Ito ang gusto niya mangyari sa inyo, ang magkabati kayong dalawa. Para ba may tampuhan, may conflict na nangyari sa inyo. Kaya siguro kinalimutan mo na lang din.
Lalo kung toxic, lalo kung pangit yung ugali, kung masama yung ugali niya, kung immature siya, lalo kung hindi mo maintindihan o hindi ka magkaintindihan, gano'n. Lalo kung pinaglaruan ka lang, no? Lalo na kung hindi naman siya seryoso, naging seryoso. Asa ka pa ba nun, di ba? Yan. Gusto niyo magkabati pa kayo. Wala na yung conflict between the two of you. Lalo kung matagal na, no? Matagal na din na, wala na din naman, no? Kasi yung tao dumadaan na sa buhay ng tao. Sa buhay ninyo. Kung hindi para sa inyo talaga, ay dadaan lang yan sa buhay. No? Kaya hindi na dapat mag-hold back pa. Mag-hold back. Mag-hold on. No? Kung para kayo sa isa't isa, darating ang panahon na babalik siya. Pero kung hindi kayo para sa isa't isa, at least nakamove on ka. Yan ang tama, di ba? Pero kung katulad niyan, dahil mahal ka daw niya, at na-feel ka talaga niya, no? Na meron kayong spiritual connection at na-feel niyo yung energy mo, at gusto niyo magkabati kayo, may chance pa yan sa inyo. Ganyan. Yan ang nakatadaan sa iyo, yung tao yan. Hindi siya mabait. Kaya siguro nag-away kayong dalawa. Baka toxic pa. O kaya nag-away kayong dalawa. Mahal na mahal ka daw niyan. Ikaw lang daw ang gusto niya mapangasawa. Wala lang iba pa. Kasi nakatadaan na naman kayong dalawa. So, ayan. Pride. Magre-reach out to. May gagawin to na move. May gagawin siya na something stable. Hanggang niya mag-grow yun. Mag-continue. Mag-grow. There's growth. No? Kahit magsimula sa pag-reach out and then mag-grow na mag-grow. No? Maging consistent siya ba sa pag-reach out sa'yo para mag-grow na mag-grow. Yung connection nyo. And then maging relationship na. No? Ganun. Kasi mahal na mahal ka daw niya eh. Pag mahal na mahal ka ng isang tao, tanggap ka niyan kahit ano ka pa, kahit weird ka, kahit na maldito ka, kahit na ayaw ng iba sa'yo, kahit na manipulahin pa ng iba yan, kahit siraan ka pa ng iba sa kanya, ganun. Kahit na mapangitin pa ng iba yung mukha mo, kahit na maawa pa yan sa'yo, mas lalo mabag siya sa'yo. O kaya ay iruwi ng iba yung health mo, maawa pa yan sa'yo. Kasi syempre mahal ka niya, di ba? Hindi naman nabibase sa mukha, pag mahal ka ng isang tao o sa yaman, no? Ang pagmamahal ay walang pinipili yan, di ba? Basta mahal ka, mahal ka talaga, no? Hindi ka i-judge yan. Baliwala lang sa kanya yung mga flaws mo yan. Ganun. Kahit may flaws ka pa. Actually, lahat ng tao may flaws naman talaga. So, yan. Tulad sa asawa ko.
Sinampul pa. Na minsan ay weird ako, no? At may mga pinagdaanan ako, mga ganun. May mga flaws din ako. Ganun. At may times na actually madalang lang may talo kami. Ano lang talaga. Yung may pagka-weird niya ako minsan. Oh. Diba? Tanggap niya. Wala na siyang reklamo. Diba? Ganun lang yun. Ganun pag mahal na mahal ka ng tao. Kahit minsan parang bunjing ako. Oh. Papa baby. Ay, gusto niya kasi mahal niya ako eh. Mahal niya ako eh. Pero kung hindi ka mahal niyan, may inisan sa'yo. May rita lang. Diba? Pero kung ano kayo, tanggap ka niya. Hindi ka mahihiya na maging totoo ka. Ano ka, bunjing ka, kung pabibi ka. O diba? Kung mahilig ka, kahit mauyan pa yan kung ayaw niya. Ano pa? Queen of Cups, Page of Cups. Oh. Emotional daw siya sa'yo. Tao na yan. Sensitive pagdating sa'yo. Yan ang nagpupush sa kanya. Emotion niya, yung love niya, yung naramdaman sa'yo. Ikaw ang kahinaan niya. Eh hindi siya ikaw yung kahinaan niya. Mahina siya pagdating sa'yo. Pwede na din. Hindi siya ikaw yung kahinaan niya, kundi mahina siya pagdating sa'yo. Yung emosyon niya, naging sensitive siya pagdating sa'yo. Ganun ba? Yun lang. Na mahina siya pagdating sa'yo. Emosyon niya, naging sensitive siya. Naging emotional siya pagdating sa'yo. Kasi mahal na mahal ka niya eh. Ganun ang true love. So, ayan. Ito na lang guys, for collective reading.